mali po yung ginagawa ng House Secretary General at kapag tinanggap po yan at for the same time, hindi po barred ang second complaint. Yan po yung desisyon ng Korte sa Francisco. Kaya lang naman na bar na itong pang-apat na complaint dito sa decision naman dito sa Vice Duterte versus sa House of Representatives dahil nga po parang hindi tinanggap ang tatlo pero ang sinasabi hindi raw yun na-file. Hindi. Yan po ay deemed accepted but rejected. Kaya nga po yung pang-apat is barred. Pero ito po, dahil hindi pa naman po in session ang Congress na isampayan, dapat yan makaparating kay Speaker, pero i-refer po kaagad yan pag nag-resume na ang Congress from the recess. At kapag yan ay na-refer at the same time, hindi po barred ang second impeachment complaint. Kaya naman, ayaw nilang ipatanggap. Dahil alam nila na kapag merong sustansya yung second complaint at kapag hindi moro-moro yung mga nagsampa ng second complaint, kinakailangan umusad ang proseso ng impeachment. Whether that we have the numbers, hindi po natin alam yan. Dahil ang sinasabi ko nga po, talagang ang pulso ng mga politiko pagdating sa pulso ng taong bayan, ako, hindi po sila nagkakamali dyan. At ngayon po, siguro naman alam nilang basahin kapag negative 27 na ang approval rating ng Presidente. Ibig sabihin, kiss of death pag pinagtakban mo pa ang Presidente na negative 27 ang kanyang approval rating. At ang aking friendly advice, bagamat hindi ko pinagdadasal na siya ay matuluyan dahil ako po isang Kristiyano, ang importante lang, magbitiw, ibigay ang pagiging Presidente sa kanyang piniling Vice President. Pinili naman niya yan, hindi naman niya katunggalian eh. Ginamit pa nga niya, hello, at magpagaling. Nang sa ganun, ma-enjoy naman niya ang kanyang mga apo. At pagdating naman po dito sa pangalawang impeachment complaint, nako, halatang-halata, Sec-Gen, na kapag di mo tinanggap yan, ang tinatanggap mo lang ay yung mga murong-murong impeachment.